What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Binutatan ni Prof. Tikia itong sinabi ni BBM na isi-shutdown niya di umano ang gobyerno once na ideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang proposed 2025 national budget. Na sinisi pa ang mga Duterte sapagkat nagde-destabilize di umano ito sa kanyang administrasyon. Ako naman po, talagang victim mindset itong si Bongit at nakakahiya sapagkat naging presidente pa siya ng ating bansa. Kung kaya't gusto nila na mabilis ang maaproba nga itong 2025 national budget, dahil nandito ang AKA program nila o paayuda na kanilang magagamit sana na vote buying di umano sa darating na eleksyon. Buti nga sa kanila. Pero bagong lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dahil sa pagsasalita ni BBM, pagtanggi sa pag-hair follicle test, nanganganib ngayon ang mga slate nito o ang mga ini-endorsong tao na parte ng kanyang bangag slate, BBM slate. Napaalala lang mga kababayan na huwag nyo nang iboto ang mga ito at iligwak na sa darating na eleksyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Deemed reenacted, ang sabi ng Saligang Batas, deemed reenacted and remain in force and effect until the General Appropriations Bill is passed by Congress. So, kung ang ruling ng Supreme Court void ab initio as if there is no new budget, yung 2024 na budget ang magiging ay reenacted and remain in force and effect hanggat may naipasa ang Kongreso. So, kasinungalingan yung sabihin mong magkakaroon ng shutdown. Kasinungalingan rin yung sabihin mo na government will cease working. Walang stoppage doon dahil inassure ng Saligang Batas na kahit na anong mangyari at hindi mo mapasa, yung preceding budget is controlling. Hindi rin totoo yung sinabi na matutuloy sa destab. Hindi ko maintindihan paano na connection sa destabilization. Yung transparency and accountability, ang tinatanong lang naman, may blanks ba? Pangalawa, sino nag-fill up ng blanks? At pangatlo, tama ba yung na-fill up ang blanks nag-reflect sa enrolled copy? Yun lang naman ganun kasimple. Alam mo kung naging transparent lang sila, hindi aabot ito sa Supreme Court. Correct. Ngayon, karapatan ng kahit sinong Pilipino ang mag-raise nito sa Supreme Court. Karapatan natin yan. Bakit? Hindi yan destabilization. Kasi gusto natin maging accountable ang mga nahalal sa paggamit ng pondo ng taxpayers. Ganun lang kasimple. Hindi ko maintindihan. Tapos ngayon tinatakot pa tayo na isi-shutdown di umano ang gobyerno ni Bangag. Grabe. Paano naging destabilization ang pag-exercise mo ng right na nasa Saligang Batas. Opo, and parang sasabihin agad na yun nga destabilisasyon agad. Pero ma'am, linawin ko lang. Hindi yung kung ano yung natipid natin last 2024, yun yung gagamitin niya. So kumbaga kung ano yung budget or kung magkano ba yung budget natin 2024, which is mas mababa kumpara ngayon, yun ang titingnan ng kasalukuyan na ito yung budgeting natin. Kumbaga same ang budgeting 2024 sa 2025 sakali man na makakuha ng pabor doon sa mga petitioner mula sa Supreme Court. Tama po ba? Ang sinasabi ko, Admar, yung 2024 budget na around 5 trillion yata yan, yaan ang gagamiting panustos sa 2025 hanggat walang naipapasa ang Kongreso na 2025 budget. Ngayon, ang tinapon mo yung bola uli sa Kongreso. O sige, assuming mag-rule ang Supreme Court na unconstitutional from the very beginning. That means there is no budget that passed Congress. So we will be operating under fiscal year 2024 allocations hanggat mapasa yan. Ngayon, kung pabagal-bagal sila, kunyari nag-ruling during the campaign season, ang balik nila June 2 na, di ba? So ang between February, let's say ang ruling February, between February to June, yung fiscal year 2024 budget. Ngayon yung iba, di ba sinasabi, kaya nyo gusto yan kasi may budget si Vice President. Wala ho tayong magagawa. Ang sabi ho ng Supreme Court yun the preceding budget. Paano nangyari na si BP Sara na naman? Deklarado, Section 25, Paragraph 7. The preceding budget is deemed reenacted. Ang Saligang Batas ang nagsabi.
Wala nga gagawin ng Kongreso eh. Mm. Deemed reenacted ang fiscal year 2024. Lahat ng mga kapalpakan nila ay sinisisi sa mga Duterte. Pero ang katotohanan doon, kaya gustong-gusto nila no, na maipasa itong 2025 budget dahil nandito itong AKAP ayuda budget nila na maaring gamitin nila sa darating na eleksyon. Hay nako, yan ang mindset nila mga kababayan. Kung kaya't gusto nila na ma-aproba ito ng mabilisan. So, kunyari sa first quarter, gagastos ka, si DBM ngayon will determine paano re-release yung 5 trillion, hindi 6 point something trillion. Babalik ka doon sa 2024. Ngayon, pwede bang tigilan ng DBM ang pag-release ng budget ng ayaw nila? Pwede. Ang mangyayari niyan, realign ka ng realign. Hanggat makuha mo yung pondo para doon sa proyektong gusto mong mapondohan. Opo, bago lang si Master Judea, palatandaan ba ito, Prof, na talagang maka-America to si si PBBM kasi parang ang iniisip niya magsi-shutdown eh. Maka-America talaga. Yun talaga yung nakikita. Master Judea, karagdagang tanong. Yes, magandang hapon po, Prof. Master Judea po, no? Eto po, medyo nakakabahala po to, Prof, kasi si President Marcos, siya dapat ang pinakahuli na magsasabi na magsa-shutdown ang gobyerno, pero siya ang nagsasabi ngayon, no? So, nakikita ko dito, parang nasasaktan siya na hindi naman po siya ang pinatutungkulan. Ang tanong ko, are we still safe? Is he still on a good state of mind? Safe pa ba ang Pilipinas? Or sa tingin nyo po, meron pong nangyayari na sabuatan dito? Kasi tulad ng sinabi nyo kanina, hindi naman dapat siya nagre-react, pero nagre-react siya. So, ano po sa tingin nyo ang nangyayari ngayon? Alam mo, Master Judea, napakahirap tingnan ang isang tao na ayaw magpa-hair follicle test. Kasi question lahat ang sasabihin niya. Diba? Pag sinabi mong very alarming and very irresponsible of a president to say that. Yes. Kasi yung problema, pwede namang pag-usapan. Pwede niyang tawagin ang Kongreso. Diba? Pwede niyang sabihin, ano ba ito talaga nangyari? I mean, get to the bottom of things. Kung hindi niya yun gagawin, magre-react siya na magre-react sa kahit sinong taong bubulong. Opo, at bago lang madugtungan ni Master Judea kasi nabanggit mo naman na ayaw magpa-hair follicle. Ito po yung naging ambush interview ni Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nga po doon sa naging panawagan ni dating Executive Secretary niya, si Attorney Vic Rodriguez. Ito, panoorin muna natin. Again, called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No, why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Wala ka na talagang kredibilidad man, no? Bongit, kakahiya ka. There's wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believed in what he was saying, why did he work for me? Mr. President, you ready to the PFP Leader Summit? Yes, Ayun, parang ano daw, hindi niya daw gagawin yun kasi hindi naman yung ibig sabihin ng yung public trust, magpaano ka, magpa-hair follicle. Admar, alam mo, nasa saligang batas dapat ang presidente is healthy because that is the requirement of the office. Now, yung sagot niyang ganun, very personal na. I think we will see in the campaign season, which is fast approaching, a very, very heated back and forth between the former executive secretary and the president. Not good for both, but that is the democracy the Philippines is known for. Until you reckon that a hair follicle test is part and parcel of trust. Ito binangga niya yung anong public office is a public trust. Doon pa lang makikita mo yung pananaw niya sa mga bagay-bagay na nakakalungkot kasi pag hiningi ng bayan, dapat ready ka bilang Pangulo. Master Judea. Prof, no, dito sa tinuran ng ating presidente ngayon, na eto nga, sinasabi niya, wala daw yung connect sa public trust. Sinabi ninyo na panawagan yan ng taong bayan. So now, ang tanong, makakaapekto po ba ito base sa mga nakikita nyong komento ng mga netizens natin, makakaapekto ba ito sa mga kandidato na dadalhin niya ngayong darating na eleksyon? Magandang tanong yan, Master Judea. Ako sa tingin ko, ang ilan sa mga nagsabi na there will be a protest vote in May 2025. And if you are endorsing a candidate and there is an issue against you, how can you even help that candidate to win?
Paalala muli mga kababayan, huwag nyo nang boboto ang mga slate ni Bangag, no? O kung sino mang may koneksyon sa kanila. Wala tayong mapapala sa kanila mga kababayan. Ilulugmok lang tayo sa patuloy na kabangagan ng ating gobyerno. Ito very particular kasi wala si Ginoong Marcos na endorsement value, marami ang nagiging undecided at marami ang galit sa nangyayari. Galit sa usapin ng politics of the stomach, galit dahil wala nang mabili ang sweldo, galit dahil sa total breakdown ng peace and order. I mean, daily magtanong-tanong ka lang sa mga tao. Meron akong isang kaibigan, mahilig magtanong sa mga ordinaryo, sa lady, kung sino-sino. Sino iboboto mo? At ang komento, tumaas ang illegal drugs in their vicinity. Ito palpable. So, boboto ka ba sa isang pangulo na inalaw itong mga ganito? I don't think they are even appreciating the fact na may protest vote. Kaya nga ako ang Correct. parati kong sinasabi, pag-ingatan ang mga nangyayari sa COMELEC. Kasi magtataka ka, they're very, very cavalier in the way they make pronouncements. So, kailangan maging mapagbantay ang taong bayan, ang mga botante, para ang totoo at sagradong desisyon ng taong bayan ay ma-reflect sa Mayo 12. Ayan, Prof, no? Maraming salamat po dun sa sagot. But anyway, ito, follow-up question ko lang po. If ever nakatigan ng Korte Suprema itong petisyon ni Attorney Vic at ni Congressman Sid Ungab, ano po ang magiging implikasyon nito at ano po ang kalalabasan or mangyayari dito sa mga pumirma at lalong-lalo na dito sa membro ng committee ng BICAM? Well, una dun sa nag-file, lalong-lalo na kay Executive Secretary Vic Rodriguez, napakahalaga itong puntong ito. Pag lumabas ang desisyon in the 90-day campaign period, Attorney Vic Rodriguez has in fact will have 1 foot inside the top 12. Okay po. Because nakita mo pinaglaban niya. Si Congressman Ungab, he is a re-electionist that will resonate in his district. At yung mga mapatunayan na pumirma sa isang bagay na blanco at naging instrumento sa paglilinlang sa taong bayan, again, I think they will have a hard time convincing the Filipino public as well as the voters na iboto Huwag sila. iboto mga yan. Kasi alam mo, minsan lang tayo every 3 years nagkakaroon ng kapangyarihan para alsin o dalhin ang isang tao sa public office. Yan ang sagradong role ng botante. Ngayon, maraming magiging dahilan kung bakit hindi boboto o i-re-elect ang isang kandidato na involved sa ganito. Opo. Prof, isa pa sa kanyang mga naging pahayag din kahapon ay yung Typhoon missile at talagang ano na siya, atapang-atao na hinamon ang China. Ito po ba ay bahagi ng magandang diplomasya pag ikay nakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa itong ganitong mga naging pahayag? Ano ang nakikita mo rito, Prof? Alam mo, Admar, hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yan. Nanggaling ba yan dahil nahalal si President Trump at kailangan niyang mag-pivot? Dahil nakita niya kung gano'ng ka-close si President Trump at si President Xi Jinping, no? Nangyari ba yan dahil nakikita niya walang war constituency sa Pilipinas na gusto makipaglaban? Nangyari ba yan dahil sa announcement ni Trump na kung gusto niyong tulungan kayo ng Amerika, kayong gumastos? Sinabi niya yan sa Taiwan. Hindi pa sinasabi sa Pilipinas. So, itong multilateralism, dapat noon pa niya yan pinursu para hindi tayo naipit na pati sa turismo nagkaroon ng impact, pati sa pangingisda nagkaroon ng impact. Alam mo, walang mawawala sa iyo kung makipag-usap ka at i-open mo yan negotiating table, wag mong sarhan. So ako nagulat rin dyan. Hindi ko alam kung yan ay pinag-aralan, kung off-the-cuff remark ng isang presidente. Kasi wala kang nakarinig sa DFA. Wala kang narinig sa national security. He made a pronouncement na parang not even a formal pronouncement. It was just a question. My sense, that question was planted in order for either to Biglaan divert nga naman. or to really seriously pursue multilateralism. Take note, he did not even consult. Itong dati nagko-consult yan eh.
'di ba? Sa ANCO, sa US, sa UK, sa Japan, all of a sudden biglang may ganong salita. So let's see how it will turn out because definitely that is a pronouncement, an official pronouncement coming as it is from the president. And nabanggit nga natin kanina na yung kanyang naging pananaw sakaling katigan ng Supreme Court ang petisyon na nagko-question sa budget, sabi niya, nag-shutdown. Sa Amerika, ganito yung mga lehitimo, kaya nabanggit natin talagang maka-Amerika itong si PBBM. Napapanahon na rin ba na gayahin na rin ni PBBM itong Trump administration ng mga bagong polisiya? Una, yung censorship. Biktima ang SMNI dyan, biktima si Pastor Apollo Siquibul, yung mga social media accounts, power tripper, talagang nangyayari yan. Yan yung ipinatigil ng Trump administration doon sa Amerika. And at the same time, itong pag-weaponize sa kapangyarihan ng gobyerno laban sa mga kalaban sa politika, which is kahit mismo si US President Donald Trump inapi, kahit siya, sabi niya parang kasama siya na hindi niya gagamitin yung kapangyarihan ng federal government para sa paglaban doon sa mga political opponent, considering pro-America na tayo, pumihit na, wala na yung independent foreign policy, might as well panahon na para baguhin din yung polisiya natin existing ngayon na kinopya doon sa nakalipas na Biden administration. Prof. Malu. Alam mo, Admar, mahirap mag-reboot. Ang dami ng sinunog eh. Ang dami ng mga kaalyado na tinires. Marami ng polisiya na ginawa na hindi man lang sinangguni sa karapat-dapat na tanungin. So ang sense ko, itong mga ginagawa nila is an action that will try to present a person who is not considered as lame duck. Maaga ang pagpasok ng lame duck sa administrasyon na ito. Biro mo, wala ka pang midterm. Usually, after the midterm, nararamdaman yung pagiging lame duck. Dito, nagawa yan dahil sa PhilHealth, nakita mo ang reaksyon ng tao, at nakita mo rin na galit ang tao dyan sa General Appropriations Act. Correct. So, kasalanan nila, wala silang sisisihin kundi ang sarili nila. The fact ni inallow ng isang pangulo ang speaker to be the leader, no? Malaking dagok yan sa nangyayari ngayon. Kasi Tama. kung nakontrol nila yan, sa tingin ko wala namang magiging problema. At kung ano yung dapat naging parte ang tao sa unity government, yun sana ang naitupad. Pero mahirap mag-reboot. Dahil katulad nga ng sinabi ko, marami nang sinunog. Opo, no. Siguro bilang panghuli na lang, Prof, ngayon talagang nag-iisip na yung ating mga kababayan, sino ba yung karapat-dapat na kanilang ihahalal sa darating po na halalan? Ano po yung mga dapat na ikonsidera sa gitna po ng mga ganitong development ngayon sa loob ng ating bansa? Alam mo, Adman, napakahalaga ng tiwala. No? Dapat ang ihahalal mo, kilala mo, pinag-aralan mo yung background ng tao. Wag na tayo dun sa popular. At certainly sa Senado, kailangan mo ng kahit kaunting bit ng talino, pero maraming common sense. Kasi kung hindi ka na andon, mahirap mong gamutin ang korupsyon. Ang nawawala sa budget natin, 50% to 70%, dahil sa korupsyon. So dapat ang taong bayan maghalal ng taong kayang tumindig sa agos ng nagraragasan tubig ng politika. Ang problema po natin, politika. Ang problema po natin yung transactional nature ng ating politics. Correct. Kaya nakakain yung economic gains dahil sa uri ng ating politika. Kaya ako ang pakiusap ko sa taong bayan, wag po tayong magpapabudol, kilalanin ang mga kandidato at hanapin nyo sino ang dapat kong pagtiwalaan ngayon na lubog tayo sa utang, 16 trillion. At gusto ko sana in the next 3 years, maayos naman ang buhay ni Juan de la Cruz. Yung po ang ilagay natin, wag po yung popularidad at wag po yung matatamis na pananalita. Kasi kung gagamitin po natin yan, parati po tayong mabubudol. Prof, panghuli na lang, mababago ba ang yung dismayado sa ating pamahalaan ngayon doon sa naganap na pagtitipon doon sa White Plains? Well, hindi mo kasi matulak kabigin kung sino yung mga yan eh. Sa tingin ko, di ba maraming ini-issue, hindi naman lumalabas ang mga tao. Ako, naniniwala ako na magkakaroon ng tsunami sa May 12. Sa tingin ko, yun ang pag-register ng taong bayan
ng opposition nila sa mga nangyayari. Yung nangyayaring maliliit na pockets ng rallies, that is part and parcel of the optics para makumbinsi ang taong bayan. Alam po nyo, kahit DNE, alam nila ang sagot kung sinong iboboto nila. So even the surveys cannot sway them this time around, because try asking around. Just have a small talk with the people around you. And you Correct. will see protest and discontent. And that is very alarming. Opo. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa uulitin. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito na kayo nang musga mga kababayan kung may katotohanan itong mga binabalita no, na si Prof. Tequia. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.